Pastor Apollo C. Quiboloy, pangalang nabalot ng sandamakmak na kontrobersiya ng dahil sa nakakatindig balahibong deklarasyon. I am now the owner of the earth. Hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Bagay na ang naturang pag-angkin na ito ay umani ng mabibigat na kritisismo sa publiko. Ngunit pilit mang ipinangalandakan ng pastor ang umano'y pagiging son of God niya, taliwas naman ito sa mga nakadikit na kontrobersiyang kanyang kinasasangkutan. Sabit sa mabibigat na krimen si Quiboloy, kagaya na lamang ng human and sex trafficking, money laundering, cash smuggling, fraud at marami pang iba. Bagay na nagmamay-ari pa ito ng bilyon-bilyones na ari-arian na talagang hindi pangkaraniwang makikita sa isang pastor. Kung kaya't ang taong ipinagsigawan na siya ang umano'y appointed son of God at nagmamay-ari ng sanlibutan ay napabilang na nga sa top list ng Federal Bureau of Investigation o FBI bilang one of the most wanted person. Ngunit ang tanong, isang tunay nga bang propeta ang personaheng ito o di hamak ng negosyante lamang na gumagamit ng pangalan ng Diyos para makapanlin lang at kumita? Kaya ngayon ay tatalakayin natin ang storya ni Pastor Apollo Quiboloy at kung bakit nga ba bugbog ang pangalan nito sa mabibigat na kontrobersiya. Apollo C. Quiboloy, pangalan ng isang kilalang pastor na naging kontrobersyal hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Matunog ang pangalang Quiboloy lalo't sa panahon ng eleksyon nang dahil isa ito sa mga pumapalikod ng iilang kandidatura at isa nga sa pinakamatalik niyang kaibigan sa politika ay sinoy Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit tumunog man ang pangalan ni Quiboloy nang dahil sa pagkasandal nito sa malalaking politiko. Sa kabilang banda naman, nakilala rin siya ng dahil sa kanyang mga sinasabi o claims na siya di umano ang anak ng Diyos o appointed son of God. Before they can come to the Father, they go through me. Every human Pag being. hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Inirang niyang anak sapagkat tapat ako sa kanyang mga salita. Bagay na ang naturang claims na ito ay naging katatawanan sa publiko na siya rin kinaiinisan ng karamihan. Naging laman rin ng memes ang minsan niyang nakakamanghang kwentong lindol. Lumindol. Sabi ko na stop. Eh di yung stop din. Pasalamat kayo sa akin. Ngunit nagmukhang kwentong barbero man kung iisipin ang mga ito para sa kanyang libo-libong miyembro o tagasunod. Ang bawat storyang lumalabas sa bibig ng pastor ay kapani-paniwala. Bagay na talagang mapapaisip ka na lang sa impluwensya at kapangyarihang dala ng isang pastor, Apollo Quiboloy. Ngunit kung inisip mong isang hamak na pastor lamang si Quiboloy, tiyak na magugulat ka na lang sa mga luhong bagay na mayroon ito na hindi pangkaraniwan sa isang pastor. Si Quiboloy lang naman ay nagmamay-ari ng isang Bell 42 private helicopter na nagkakahalaga ng humigit 300 million pesos. Mayroon rin siyang isang private jet worth almost 1 billion pesos at mga luxury cars na milyon-milyones ang halaga. Nagmamay-ari rin si Quiboloy ng iba't ibang properties na milyon at bilyones ang halaga, kagaya na lamang ng Tamayong Prayer Mountain at Glory Mountain sa Calinan District, Davao City na nasa halos 4 billion pesos na ang tinatayang halaga. Si Quiboloy rin ang nagmamay-ari ng Sunshine Media Network o SMNI News Channel at ang tinatawag na King Dome, isang indoor arena na ipinapatayo ni Quiboloy sa Davao City na inaasahang babasag sa record ng pinakamalaking indoor arena hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo sa oras na ito ay tuluyan ng matapos. Ngunit nakakamanghamang isipin, tiyak mapapanganga ka na lang din na nasa 13 billion pesos na ang gastos o halaga ng naturang proyekto na pagmamay-ari ng isang pastor na si Apollo Quiboloy. Bagay na ang tanong, paano nga ba nagkaroon ng ganitong kayamanan ang isa lamang pastor ng simbahan? Nagsimula ang kwento taong 1950 nang ipinanganak si Apollo Quiboloy sa Buhangin, Davao City. Bunso sa 6 na magkapatid si Quiboloy kung saan ang ina't ama nito ay purong Kapampangan na lumisan sa Davao noong kapanahunan ng World War II.
Sa naturang paglaki ni Kibuloy ay hindi nito hinangad na maging mangangaral o preacher, sa halip ay mas gusto pa nitong maging isang engineer o piloto. Ngunit nang dahil nga nasa Bible College si Kibuloy kung saan libre ang naturang tuition fees at iba pang pangangailangan ng isang estudyante, pinili na lamang nitong mag-aral ng theology sa United Pentecostal Bible Institute kung saan nagtapos ito noong 1972. At matapos kang makagraduate, 4 na taon ring gumagawa si Kibuloy ng mga evangelistic work sa United Pentecostal Church na isang Oneness Pentecostal organization. At dito na nga pinili ng denominasyon si Kibuloy bilang UPCP's National Youth President noong 1974 kung saan binansagan siyang The Preaching Machine. Ngunit taong 1979, na-expel si Kibuloy sa UPCP nang dahil sa naturang unorthodox teaching nito, o ibig sabihin na nagtuturo si Kibuloy ng mga impormasyong hindi umaayon sa teaching ng UPCP. Ngunit sa kasunod na taon 1980, muli ring nakabalik si Kibuloy sa UPCP nang dahil na rin sa kanyang ama at mga kapatid na opisyales ng simbahan. At sa paglipas ng mga taon, 1985, muli na namang inimbestigahan si Kibuloy nang dahil sa mga reports na umunoy arogante ito sa kanyang mga kapwa pastor. Ngunit imbes na humarap ito sa naturang trial, mas pinili na lamang ni Kibuloy na tumiwalag sa simbahan kasama ang kanyang 15 tagasunod. At dito na nga nagsimula ang kwento sa pagbuo ni Kibuloy ng sariling simbahan, at ito na nga ang Kingdom of Jesus Christ o KOJC, kung saan si Kibuloy mismo ang Diyos at ang KOJC ang kanyang kaharian. Nagsimulang mangaral si Kibuloy sa mga mahihirap na lugar, partikular na sa Agdao, Davao City, kung saan umani rin ito ng mga kritisismo dahil sa naturang mga claims nito na siya ang appointed son. Ngunit tiyak na hindi ito naging hadlang para kang Kibuloy, kung saan sa paglipas nga ng ilang dekada, umabot na ng nasa humigit 6 na milyon ang miyembro ng kanyang simbahan. Bawat miyembro ng naturang denominasyon ay may iisang paniwala at pananaw na naaayon sa claims ni Kibuloy na siya ang susi at daan papuntang langit. At nang dahil nga sa paglaki ng simbahan ni Kibuloy, dito na siya unti-unting yumaman, kung saan nagkaroon na ang KOJC ng ekta-ektaryang compound sa Davao City. Nagkaroon na rin si Kibuloy ng mga luxury cars, private planes at marami pang iba. At ika nga'y kadikit nga lang ng pera ang kapangyarihan, kung saan dito na mas dumami ang mga maimpluwensyang kaibigan ni Kibuloy sa politika. Ngunit sa likod ng marangyang buhay ni Kibuloy, kung saan kaliwat kanan na ang kapit nito sa batas at lipunan, tiyak nakakapagtaka pa rin kung saan nga ba galing ang yaman nito. At hanggang kalaunan nga taong 2020, pumutok ang balita ukol sa pagkasangkot ni Kibuloy sa iba't ibang krimen sa Amerika, bagay na dito na nga unti-unting naungkat ang matagal nang nakabaon na tanong ukol sa yamang mayroon ang pastor. Dito na rin unti-unting naglabasan ang mga dating miyembro ni Kibuloy, kung saan ayon sa kanila ay naging money-making scheme na nga ng pastor ang naturang simbahan. Ayon pa na kung sa ibang simbahan ay nakasanayan na ang pagbibigay ng tinatawag na tithing o tithes, na ibig sabihin 10% ng iyong kita ibahin mo kay Kibuloy, kung saan ayon pa na lagpas pa sa iyong buong kita raw ang hinihingi nito. Dito na umano pumapasok ang tinatawag na financial quota sa bawat miyembro ng simbahan, kung saan kadalasang kinukuha ng mga miyembro ang perang ito sa pamamagitan ng paghihingi at pamamalimos. Karamihan sa mga gumagawa nito ay ang tinatawag nilang full-time spiritual worker, na kadalasan ay mga teenager na miyembro ng simbahan. Ayon pa na ang naturang mga full-time spiritual worker ay binibigyan umano ng financial quota na dapat at kinailangang makuha ng bawat isa araw-araw. Kung kaya't dito na pumasok ang mga panlidin lang, kung saan nagpapanggap na umano ang iilan na kasapi ng isang charity. Karamihan na rin sa mga taktika nila ay ang pagkukunwaring PWD o person with disabilities para lamang makalikom ng donasyon. Bagay na siyang gagawin nga ng isang ultimong miyembro ang lahat, makuha lang ang sinasabing quota araw-araw, sa kadahilanan na rin ng takot nila na ayon na rin sa dating mga miyembro na paparosahan sila o ito torture. At base sa mga salitang iniudyok ng pastor na makasalanan na rin daw o isang mortal sin ang hindi pag-ambag ng nasasabing pera.
Bagay na sa ganitong paraan nga ay malamang milyon-milyones na ang nahahakot na pera ng simbahan. Ngunit bagay na Pilipinas pa lamang ito. Ang KOJC ay may milyon ring miyembro sa iba't ibang bansa, partikular na sa Estados Unidos. Ayon pa na may mga tinatawag pa ring spiritual worker ng KOJC ang ipinapadala sa Amerika upang gawin pa rin ang sistema ng panunulisit at panlilimos. Ngunit gumawa at nagtayo pa talaga ito ng isang NGO o non-governmental organization ang KOJC na naglayong tumulong sa mga kabataan dito sa Pilipinas. Bagay na talagang limpak-limpak na dolyares ang nalikom ng naturang organisasyon galing sa fundraise at solicit. Ayon sa investigasyon ng FBI na mula 2014 to 2018, tinatayang nasa $20 million na ang naipadalang pera mula Amerika para kay Kibuloy. Dito na rin napag-alaman na konting porsyento lamang pala ng pera ang napupunta sa naturang charity organization kung saan karamihan nito ay napunta sa simbahan na ayon pat ito ang ginagamit na pera ng pastor para sa kanyang mga luho at sa mismong kanyang mga negosyo. Taong 2018 nang maaresto si Kibuloy sa Hawaii, ito'y matapos makuhanan ng mga federal agents ang sinasakyang private jet ng mga armas at perang nagkakahalaga ng $350,000. Ngunit tumagal lamang ng isang araw ang pagka-detain ni Kibuloy kung saan nai-release rin ito kalaunan. At sa paglipas ng taon, buwan ng Enero taong 2020, ni-raid ng FBI ang isang simbahan ng KOJC sa Los Angeles, California. Ito'y matapos makakuha sila ng mga impormasyong may karahasan ng nangyari sa loob, partikular na sa human trafficking. Dito kaagad na aresto ang 3 leaders ng simbahan na ayon sa mga nagsumbong, madalas umano silang naaabuso pisikal at psychological tuwing hindi nila nakukuha ang daily quota para sa naturang church charity ni Kibuloy. Ngunit ika nga'y hindi ni kailan mananaig ang kasamaan. Buwan ng Pebrero taong 2022, inilabas na ng FBI sa Amerika ang isang poster kung saan wanted na si Apollo Kibuloy. Dito nakasaad sa poster ang mga kinasasangkutang krimen ng pastor, kagaya na lamang ng trafficking sa mga kabataan, labor trafficking, fraud, cash smuggling at marami pang iba. Bagay na dito na nga unti-unting naglaho sa publiko ang presensya ni Pastor Apollo Kibuloy. Kasabay na ring inimbestigahan ng Kamara at Senado ang naturang nasasabing karahasan sa loob ng simbahan kung saan marami ang naglitawang dating miyembro ni Kibuloy at naging testigo sa nasasabing pang-aabuso. Pinatawan na rin ng suspension ang naturang pagmamay-aring network channel ni Kibuloy na SMNI. At sa naturang investigasyon, ipinatawag ng Senado ng 3 beses si Kibuloy para harapin ang mga aligasyon. Ngunit no-show si Kibuloy sa bawat hearing kung saan tuluyan na nga itong ipinaaresto ng pamahalaan. Bagay na sa kasalukuyan nga ay nagtago na si Pastor Apollo Kibuloy sa mga otoridad kung saan patong-patong na ang kasong nakasampa laban sa kanya. Ang bawat paniniwala at pananampalataya ng isang individual ay bagay na dapat igalang ng kahit na sinuman. Ngunit minsan na rin itong napagsamantalaan ng mga taong sakim na ginagamit ang relihiyon at pangalan ng Diyos para sa pansariling intensyon. Bagay na ang ganitong gawain ay dapat lang ungkatin nang upang sa gayon ay mamulat ang bawat individual sa ganitong uri ng pang-aabuso.